Hello. Oh. Kamusta ikaw, baby? Oh, wawa naman. Mainit pa rin. Isip mo parang wala na eh. Wala na? Oo. Baka siya din. Pareho. Na-trauma na siya kakatusok. Hindi po, hindi kayo tutusukin. Okay, kaya mo. Kawawa naman ng bata. Pakalmahin mo naman. 39. Pag-relaxin mo kaya muna. Kaya nga, pinapanood ko. Ikasuntas na lang. Okay, anak. Happy birthday. Sorry. So, ano kawawa naman? Ha? Oh, chika. What's that? Kunin mo ito. Hirap talaga pag baby yung nagkakasakit. Hirap panoorin. Hirap tignan. Birthday na birthday niya, nandyan siya. Magana yung mata niya. Ito po, mama. I really want to have connection. Sige na, panoorin mo muna siya para hindi na umiyak. Okay lang tayo. Phone us to speak to Bago ako balis. So silang dalawa lang natira dito kasi yung dalawang boys nandun sa bahay. Hindi ko naman pwedeng patulugin dito yung dalawang boys kasi bawal naman dito. Siyempre, hospital to. Grabe, birthday na birthday. Wala tayong magagawa. Nagkasakit kasi. Hirap kasi painumin ng gamot dito eh. Kaya kami napunta dito sa hospital dahil lang sa ayaw niyang pag-inom ng gamot. Yun, ginumbulsyon. Ay, hindi kaya. Sige na, sige na. Uy, pag-relax mo na. Napakahirap talaga painumin ito ng gamot. Kailangan namin talaga nito suksok sa bibig niya para lang uminom siya ng gamot. So, kada iinom siya ng gamot, hirap na hirap kaming panoorin siya. Yan, ganyan siya. Gusto ka? Lema? Pagka naman kasi hindi siya uminom ng gamot, grabe 40 yung temperature niya. Kaya, kailangan pilitin pa inumin. Ewan ko sa'yo si Mira. Yan. Pang ano niya. Tawag sa ganyan. Pang comfort niya. Yung dede ng mami niya. Sabi po, sayang. Kaya hindi tumatagal yung paghupa ng init niya kasi saglit lang. Kasi dahil onti lang yung naiinom niya. So, ay, ako. Ay, isa pa? Yan na, parang pantay. So, yung dalawang boys, nakaabang lang ako. Tinitignan ko kung sino magigising. Yan, dyan yung dalawa natutulog. Nasa bahay. Naka-camera lang ako.
Go! Oh, galing ah! Isa pang pinakamahirap, pagpunasan siya ng malamig tapos papalitan mo siya ng damit. Ito na naman tayo. Punasan mo siya. Hello guys, so ngayong araw na to is May 24. May 24 is birthday ni Zemira, na ang birthday girl ay nasa ospital. Grabe, hindi namin nakakalain na mangyayari yung araw na to. First time kasi ni Zemira na makumbulsyon, first time niya mag-seizure. Grabe taas yung lagnat niya. Hindi namin siya pinabayaan sa punas. Pag umiinit siya, talagang pinapatay namin kagad yung init ng katawan niya. Talagang di lang siguro kinaya sa sobrang taas dahil 40.1, 40.2, ganun lang, di bumababa talaga yung lagnat niya. So ngayon, ang senaryo namin is nasa ospital siya. 2 araw na siya dun. 1 araw lang sana siya dun. Kaso nga lang sabi ng doktor, hindi bumababa yung lagnat niya. Ang temperature niya lagi 39 to 40. Bihira siya mag 38 pababa. So yun, hindi ko alam kung paano namin isi-celebrate tong birthday niya na nasa ospital siya. Ang hirap tignan kasi first time kong makita si Zemira na tinuturo ka ng injection. Yung tipong iyak niya talagang marunong pa naman na siya magsalita. Tapos tinatawag niya ako ganun, "Daddy, ouchie, Daddy, liga rito." Ganun siya. Tapos tinuturuan siya ng injection. Ako pa naman, napakahina ng loob ko sa ganun. Pero yun yung pipilitin mo, pipilitin mo maging malakas para sa kanya kasi ikaw yung kinakapitan niya. So yun nga, nung kinumpulsyon si Mira, nagpanik na si Ella. Ang nakakatawa pa nito na misplaced pa yung susi. Yan ang pinaka mali na nagawa namin. Na misplaced namin yung susi. So 1 minute kaming naghanap. May 1 minute kaming delay bago namin buksan yung gate namin. Learning sa aming dalawa yun. Which is ako naman, nilalagay ko naman lagi yung susi, pero kasi meron siyang ginawa siguro sa labas, so nilagay niya yung susi sa ibang place lang naman. Nilagay niya lang sa ibang lugar, so nagpanik kami ng sobra. Lalo na siya, nagsisigaw na si Ella sa labas. Kaya shout out dun sa mga naistorbo naming kapitbahay. Yung mga rumisponde naming kapitbahay, pasensya na kung nagising namin kayo na istorbo namin ng inyong inuman session. Pero thank you sa inyo. Thank you kasi tinulungan nyo kami. Malaking bagay yung ginawa ninyo. Siyempre hindi ko alam paano makakalma si Ella kung walang tao dun sa labas. Baka magsisisigaw lang yun dun. Mabilis kasi talaga si Ellang magpanik sa ganyan sa mga anak niya. Kahit ako, nagpapanik ako sa loob ko, pero kalmado lang ako. Pero syempre,
kailangan may isa kasing kalmado. Hindi pwedeng sumasabog kayo pareho. Pag sumabog kayo pareho, hindi mo alam saan kayo dadalhin. So, yun. So, yung mga kapitbahay namin, thank you sa inyo. Sensya na ako na istorbo namin kayo. To make the story short, habang nasa ospital siya, habang naka-emergency siya, sumunod naman tong isang kuya niya, nilalagnat din. Parehas sila na nagpo 40.1, 40.2. Buti na lang si Zep hindi nagkukumbulsyon. Hindi siya nagsisisure. Si Zimira parang may mga rash siya. May parang mga skin rashes siya. Parang gusto nilang i-check kung parang possible sa dengue or possible sa measles lang, yun, mga tigdas. Yun, tigdas hangin ata, yung parang yun ang sabi. So, bukas ko pa malalaman kung anong talagang scenario namin. Malaking percentage na doon mag-birthday yung bata sa hospital. So, kaya ako binivideohan kasi syempre para mapanood ni Zimira to paglaki niya. Kaya anak, kung napapanood mo to, ito yung second birthday mo. Ito yung nangyari nung 2 years old ka. Ganito kahirap. Ganito kahirap painumin ng gamot. Kaya tayo umabot sa ospital na to. Kaya tayo inabot sa compulsion na to dahil sa napakahirap pong painumin ng gamot. Pero syempre, hirap mo naman pilitin. Ang hirap mong panoorin na nasasaktan ka kasi grabe ka magwala. So, kahit anong pilit namin ng mami mong uminom, wala. Hindi namin pwedeng isaksak sa bibig mo yung syringe. Ito. Yung syringe na yan. Hindi namin pwedeng isaksak sa bibig mo na sobra-sobra kasi baka magsugat yung ngipin mo or yung gums mo. So, hindi namin alam paano ka namin tatali or paano ka namin patutulugin na tahimik para mapainom ka namin ng gamot nang hindi nagwawala. Wala kang panahon na hindi nagwala. May sakit ka ba o wala? So, ewan ko, anak, kung tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Ngayon, ngayong gabi na to, hindi ko alam kung anong plano para sa birthday mo. Pero, lahat ng problema may katapusan. Naniniwala ako dun. Sensya na guys, nangiginig yung boses ko. Pinipigilan ko huwag umiyak. Nahihirapan kasi ako. Nagpa-flashback sa utak ko yung itsura ni Zimira nung tinuturuan siya. Pinapasok sa kanya yung karayom, yung para dito sa kamay. Kaya, ang hirap niya panoorin, kinukuhaan siya ng dugo. Talagang mapapaluha ka na lang ng hindi oras. Nahihirapan ako kasi siya yung nag-iisang babae namin na siya yung nag-iisang babae kong anak tsaka first pa. Nahihirapan ako kung anong ire-react ko dun sa nangyayari sa kanya. Lumipas na ang 3 araw. Pero napansin namin na hindi pa rin bumababa ang lagnat ni baby kahit isang beses. Hindi ganun kabilis ang pangyayari dito sa Dingalan. Dahil nga probinsya to, hindi din ganun kakumpleto ang mga gamit. Kaya napagpasyahan na namin na ilipat siya sa Maynila. Ilipat siya ng ibang ospital. At doon na namin siya pinacheck ng dengue, pinacheck na namin yung kanyang dugo, at nag-positive nga siya sa dengue. Ma'am. Extras mo, oh. Mama, ikaw. Hi guys, so haba ng buhok ko. Kung mapapansin nyo, nasa ibang hospital na kami kasi dito na kami sa Manila.
hindi talaga kaya dun sa Dingalan, hindi malaman kung anong sakit niya. So, lumipat kami dito, pang ano niya na to, pang ilang araw niya na yun? Third day, fourth day niya? Pang-apat na araw niya na to nung nilalagnat siya. So, kanina nalaman na positive siya sa dengue. Yun, ang pinaka nakakalungkot na balita. Positive siya sa dengue. Hindi na ako nakapag-ayos haba ng buko. Yan siya. Yan. Si Mira. Say hi to the camera. Hi ka sa kanila. Ha? Hoy. Hi, sus. Pwede pala yung gano'n, no? Yung parang walang symptoms sa lumalabas. Pero may dengue siya. Symptoms. Isa sa mga symptoms niya, yung lagnat na hindi bumababa. Pero yung mga rashes na pula, yung mga pagsusuka, pagtatae, wala sa kanya yun. Pero ngayon, ngayong araw na to, humina na siya kumain. Mahina na rin yung pag-inom niya ng tubig. So, hindi ko alam kung paano gagawin ko dito sa bata to. Lahat ayaw niya. Lahat ng ibigay namin sa kanyang gusto niyang pagkain noon, ayaw niya na. Ay, hirap talaga sa bata pag may sakit. Ngayon, kanina ina-x-ray pa siya. Tapos, kinapitan siya ng swero ulit. Hirap na hirap siyang kapitan ng swero. Kasi nagpuputukan yung mga ugat niya. Ganun daw kasi pag may dengue. Nakayakap lang siya sa mami niya ng ganyan. Tapos lahat ng bigay mo sa kanya, ayaw niya. Kahit yung mga laruan niya, ayaw niya. Pangalawang araw na namin dito sa hospital. So, ang update kay baby, nag-80 yung platelets niya kaninang umaga. So, sobrang baba nun. Pero, naagapan naman kahit papano, pero nadagdagan lang siya ng 2 ngayong gabi. Marami akong ginawa. Kaya ngayong gabi lang ako makakapag-update. Tsaka marami rin bumisita. So, ito na si baby ngayon. Yan. Say hi, baby. Hi. 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 Ay, sus, wala pa rin sa mood. Wala siya sa mood. Maraming bumisita kanina, may mga nagdala ng food. Dito kasi kami malapit lang kami sa mga family namin, kaya kaya marami rin nakakabisita. So, yun lang. Hindi ko alam kung kailan kami lalabas dito sa hospital. Wala pang update. Kasi 82 pa nga lang platelets ni baby. Tapos yung white blood cells niya hindi rin ganun kataas. At saka bukas, ipapatest ko naman si Sep-Sep ng dengue kasi isa pa yun, ang baba ng platelets niya. Ngayon ko lang nalaman na ang dengue pala, after ng fever, doon pala malala. Doon lalabas lahat ng symptoms. Doon mag-i-start yung kalbaryo ng dengue. Yung parang hindi babagsak lahat ng mga nila sa katawan. Mga nutrients sila. Tapos yung mga platelets, yung mga white blood cells, red blood cells, gano'n. Tapos pwede sila ma-dehydrate doon sa sakit nila. So, yun. Yan. So, yun si baby. Ito ang niya. Yan. Nasa kamay niya. Kulit kasi. Kulit ng batang to. Kaya mahirap pa inumin lahat. Buti na nga lang ngayon kumakain siya. Tapos nakakainom-inom na rin siya ng tubig. Tingnan ko kung anong mangyayari dito sa batang to bukas kung gano'n nakataas yung platelets niya. So, yun lang guys. Morning guys. So, 10 o'clock ng umaga. Sinugod ko na rin yung isa kong anak, si Sep-Sep. Dahil sumakit na yung tiyan niya, tapos nag-rashes na siya. Umepekto na yung dengue sa kanya, so nag-positive na rin siya sa dengue. Ewan ko kung ano nangyayari sa amin. Hindi ko alam kung anong gusto ituro ng Diyos sa aming pamilya. Pero
Pero isa lang ang alam ko. Malalampasan namin to. So yun, nasa baba na si Sep-Sep. Nire-ready na siya. Dito siya ipapwesto. Andun si Mira. So yan, dito si Sep-Sep. Ito na ang tulugan ko. Ang mangyayari talaga dito is ma-admit siya. Lalagay siya dito sa kama. Ay, ewan. Tingnan natin kung para namin masusolusyonan lahat ng to. Okay ka lang, sir? Dito, Daddy. Paborito niya si Frozen. Kantahan Frozen. You want Frozen? Oy, No one will Pengen. It's when you stop correcting. So when I'm being stubborn, it's a sign that I care. 'Cause I wouldn't make the effort if I was going somewhere. So when the leaves die under the weight, you see the imperfections as something to fix. Or love you Kasi kailangan ka kunin ng dugo para malaman kung may sakit ka pa, doesn't okay? mean more when you're holding me. Doesn't mean more when you're holding me. So, okay, tapos na. Sakit pa? Sakit pa? Ha? Sakit pa? Now it seems that you're not always aware what's going on inside my head. I know that I can hide in there without always getting asked where I was. So when I'm being stubborn, it's a sign that I care. 'Cause I wouldn't make the effort if I was going somewhere. So when the leaves die under the weight, would you see the imperfections as something to fix? Or love you wear on your sleeve? Does it mean more when you're holding me? Does it mean more when you're holding me? Does it mean more when you're holding me? Lion fart once. He did not care for that. Let me tell you, it was not a good day for me. Yes, sir. I thought you were going to cancel my afternoon. Oh, dear. I better go. Nanginom na siya ng tubig. It was really nice for me. Nagre-recover na to. Pati isa. Okay ka lang, sir? Yes. Sabi nga ng doktor sa amin, kahit ano na lang daw kainin, basta kakainin. Ipakain lang daw kahit ano kasi kulangan laman yung mga tiyan. Na nakakatuwa kay baby, kumakain na siya. Sana bukas, pag-test sa kanya ulit, mag-ano na siya, tumaas na yung platelet niya. Pati ito. Kalat mo, oh. Ayusin ko yan mamaya.
Want more? Ficus underpass. South Gate. Adaw, ang galing ni baby ah. Where does the Naubos popcorn na alis yan? Want, Mama? Hindi mo kasi sa box. Hindi ka sa akin. Good job. One more. Good. Tama. Saka. Okay. Uwi na. May nebulizer kayo dito? Po. Sa bahay? Ako, meron po. May nebulizer. Punta lang tayo sa house, ha? Good job. Okay, ulit. Uwi na yung bukas. Thank you po. Ikaw, Ellie. Ano? Grabe ka. Si Kuya nag-appear. Dalalalo. Oh, you say hi to the others, dali. Paano yun pag mag-check up tayo? Tatago. Hi, Ritas. No more. Ellie. No. Di ba katita look first? Ala, how can you go home if you will not look at me? Nagbabay na daw si Mama. Si Kuya nagbabay na. Ha? Oo, na. Grabe the whole time. Nagbabay. Bye. So, di ko alam kung masaya siya kasi uuwi na kami bukas. Or talagang... So, ito na siguro yung sign na magaling na siya. Na baby na. Ha? Uwi na tayo bukas. Good news. Medyo tumaas na yung platelets nilang dalawa. Si Zeb from 150 naging 185. Si Zemira naman from 75 to 108. So, good news na yun para sa amin. Pumunta dito si Doc kanina. Makakauwi na sila bukas. Papahingayin ko lang itong mga ito, tapos celebrate namin yung hindi namin natuloy na celebration ni Zemira. Tsaka, yun nga, 1 year na rin itong vlog namin ngayong araw na to, May 29. So, talagang lahat ng gusto namin gawin, nakahang lang muna. Pero okay lang, at least ang maganda, tapos na tong sakit nila. Magaling-galing na sila. Recovery na lang ang kailangan. So, kahit ako pagod na, ang mami pagod na din. Ayan, di ba? Masaya na siya. Yay! Uwi na kami! Si Zep, medyo matamlay kasi naantok siya, tsaka parang narinig niya ata kasi na pati bukas may isa pa siyang CVC, which is tutusukan pa siya na injection. Tapos pagka okay na talaga yung ano niya, okay na yung tawag yun, platelets niya, makakauwi na kami. So thank you Lord, tapos sa paghihirap namin na nakabaka kami, baka buwaba pa lalo yung platelets or ano mangyari kasi delikado yun. Ay, napakahirap pala ng sakit ng dengue. At ngayon lang namin naranasan to sa mga bata. So yun, sana tapos na bukas yung aming pag-stay dito sa hospital para sama-sama na kami ulit sa bahay. Kain tayo? Let's eat? Ano gusto nyo kainin? You won't ever be alone, I'll be by your side. Let it out, let it release. Yung rehabilitation niya, diretso ko. Meron kayo na bright? Meron po sa bahay. Ouchie, Seth? Hmm? Si Seth, brave yan si Seth. So brave. Oops, don't move. Relax. Last na. Wow, very brave. Ay, Okay na. Almost done. It's okay, sir. Okay
Okay. Tanggal na, sir. Wala na. Wow! Ang bilis na! Tapos na, sir. Tanggal na. Okay? Lem. Para makompress pa. Si Seth naman kung kailan tapos na sa tayo yuyat, di ba? Okay na. Going home na yan si Seth. Not cry. Thank you po. Sep, say thank you, Sep. Say bye-bye. Bye-bye na, para di na sila bumalik. Say bye-bye na. Okay ka lang? Huh? Okay ka? Wala na? Okay na? Okay na. Tanggal na. So, yun guys. Tapos na ang aming hospital days. Dami kami pinagdaanan ngayong buong 1 week na to. Mahirap, pero yun nga, lahat naman may katapusan. So, tapos na. Nasa recovery stage na sila. May check-up na lang sila isang beses, pero sa June 8 pa yon. Wala na yung mga swero nila. Ito, unang tinanggalan. Wala na, baby? No more na? Okay na. Kumakain na rin siya. So, ligpit-ligpit na. Kain na. Uwi na tayo. Okay? Ha? Yes, you can go down. Gusto mo na bumaba? Excited na siya bumaba. Excited na siya bumaba. Gusto niya na bumaba. Sige, baba na. Wow! Punta ka dun sa nurse? Gusto mo pumunta dun sa nurse? Ha? Gusto mo? Ayaw? Ayaw. Okay. So, ayun. Magliligpit na lang kami ng mga kalat namin. Tapos, bawis na kami dito. Uwi na kami. Hi, baby. Mami, good? At bakit mo suot yung t-shirt ko? Wala akong pamalit. Ang damit ko. Ha? T-shirt ko yan. May damit ka, may masid ka dyan. Hanapin mo. Ikaw. Dungis-dungis ka na. Dudumihan yung puti kong masid. So yun guys, kita-kita tayo ulit. Kita-kita tayo sa gala namin kasi pasasayahin ko itong mga bata. Dahil 1 linggo silang iyak ng iyak. So, palitan natin ng saya. Bye! But I can't see the silhouette. Count the birds flying overhead. If we stay still and they might burn. A couple drinks. Ay, sa wakas. Tuloy nang gumagaling ang dalawang bata. Kita nyo naman sa video kung gaano kakulit, di ba? Grabe talaga ang pagsubok sa buhay, no? Bigla-bigla na lang dumarating sa buhay na hindi mo inaasahan. Pero sabi nga nila, walang pagsubok hindi mo kakayanin. Hindi bibigay yan sa'yo kung hindi mo kaya. May mga kailangan lang siguro tayong matutunan. Meron lang sigurong gustong ituro sa atin para lalo pa tayong maging matatag. Para lalo pa tayong maging malakas sa buhay. Basta tuloy mo lang. Huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag mo kakalimutan magpasalamat sa Diyos. Siya lang din naman ang makakapitan mo sa mga oras na nahihirapan ka at gulong-gulo ka na. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga tumulong sa akin sa mga oras na pinagdadaanan namin to. Hindi ko alam gagawin ko kung wala yung mga tulong nyo. Kaya itong gagawin ko ngayon, papalitan ko lahat ng lungkot na inabot nitong dalawa. Papalitan ko ng mga masasayang alaala para mawala yung trauma nila sa ospital. Alam ko hindi madali ang pinagdaanan ng dalawa. Pero para saan pa at naging magulang ako.